Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates sa hindi ito magre-resonate sa lahat. Well, unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yun. Normal yun. Maalog yung yung camera, pagpasensyahan mo na. Nakapatong lang kasi siya dito sa table. Tapos yung table is nakapatong dito sa bed. So, pag naaalog ako, nagagalaw din yung table. Okay? Pagpasensya mo na. Okay na yan. Magkasya na lang muna tayo sa kung ano yung meron. Okay? Let's start. Kasi, anong oras na yung mga 5 na ng umaga dito? Or magsi-6 na. Medyo inaantok na rin ako. But bago ako matulog, magre-reading tayo. At of course, hindi na ako nag-prepare ng kung ano nung stand, hindi na ako kumuha kasi gusto ko lang makapag-reading. Dahil yung iba dyan, minomotivate ako mag-reading. Talagang nagko-comment pa sila dun sa ibang video ko. For example, sa Virgo, nag-reading ako dun. Tapos nagko-comment sila dun na, waiting for Libra po. Mga ganun. Namomotivate ako. Diba? So anyway, Wheel of Fortune, the Two of Cups. Alam mo, Libra, nakita tayo dito ng malaking pagbabago pagdating sa partnership, relationship, or maybe even marriage sa iba sa inyo. Wala kang magagawa dito. Four of Swords. Pagpasensya mo na maingay yung aircon. Kaya madalang ako magamit ng aircon kasi maingay siya pag nagvi-video. But anyway, mas maingay yung fan na meron ako. Meron ako dito maliit, kaya lang hindi kaya ng powers. Mainit for today's video. Anyway, 3 of Swords at saka 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Ilalapit ko na lang yung mukha ko sa camera para medyo marinig mo yung yung boses ha. Kasi nga mainit. Ay kasi nga Pagpasensyahan mo na ko naman. Medyo lag ako. Gawa ng kulang na rin yung battery ng memory ko. Hi, Libra, bakit ka ganyan? Nagigets ko, marami nagkahagusto sa'yo with the 9 of Cups ha. Pero there's a particular person with the 3 of Swords energy. Nasasaktan siya. This could be a person in the past, 6 of Cups. Nakikita mo yan? O diba? Sobrang heartbreak ng person na to. And nasasaktan siya kasi problemado siya. 9 of Swords. Pwedeng problemado siya. 10 of Cups, may kinalaman sa family, hometown, home place niya, ganun. Ito yung pinaka main reason kung ba't siya nasasaktan or namomblema. Nakita nga pala ako ng langaw. Like, spiritually or sa visualization ko. Walang langaw dito sa place kung nasaan ako. Don't get me wrong. This could be you. Maybe yung iba sa inyo na-irita ka kasi may langaw sa paligid mo or what. Habang nanonood ka dito sa aking video. This could be a reading. Queen of Cups, the Moon. Okay. Major Arcana, the Moon. Yung ibang Libra sa inyo, natutunan mong tanggapin yung past mo, yung shadow side mo, yung
Death card. Maybe there's something na tinatago mo in the past na parang ayaw mong malaman ng iba. But then ngayon, okay lang kung malaman nila, ano naman. You don't mind at all. Ano naman. That's part of my story. That's part of who I am. Kumbaga sa MMK or sa palabas, sa magpakailanman or whatever, mga drama dyan. Wala akong masyadong alam sa palabas. Hindi ako masyadong nagnonood ng TV. So, ayun. Hindi gaganda yung isang palabas nang hindi siya kung wala siyang drama. And what I see here sa energy mo, pwedeng natutunan mo tanggapin yung mga past mo na hindi maganda. And parang wala ka na pakialam kung malaman nyo ng ibang tao kasi, hello, ano naman kung malaman nyo? Diba? Ano naman? Ano bang ambag nyo sa buhay ko para magkaroon ako ng pake sa kung ano magiging tingin nyo sa akin? Nagiget mo? So this is your energy. The Queen of Cups, nandun yung ikaw yung tipo ng tao na willing ka magbigay ng love. You know? And you're also willing to receive love. Pero hindi na para pilitin mo na makuha yung mga love na ibibigay sa'yo ng mga tao. Or acknowledgement ng ibang tao sa'yo. Maybe in the past, na nandun yung importante para sa'yo kung ano magiging tingin sa'yo ng ibang tao, kung ano magiging mararamdaman nila para sa'yo. Ngayon, parang bahala kayo sa buhay nyo. Gustuhin nyo man ako or hindi, ito ako eh. Hindi ko naman para ipagsiksikan or ipagpilitan ng sarili ko sa inyo. Kung ayaw nyo sa akin, then fine. You can live. Tsaka ikaw, nakuha ko na rin yung energy mo na parang basta ibibigay mo lang kung ano yung kaya mo ibigay. Actually, yung iba sa inyo, kaya mo pa nga magbigay ng more than sa deserve ng isang tao eh. Diba? Parang, as much as possible, tutulong ka, kahit di naman niya deserve. Ano emotion ng person na kakonect mo? Page of Swords. Lovers. Ang sweet ng energy. This could be a childhood sweetheart or a person kung hindi, okay lang ha. Pero yung iba sa inyo, this is like a childhood sweetheart energy, teenager love, or pwedeng connection or relationship na in the past, punong-puno ng kilig or what. Napakilig ka nitong taong to. But, may nakukuha tayong message na yun yung naaalala niya ngayon. Yung mga past ninyo na masaya kayo. Okay. I'm getting this energy also dito sa Fire of Swords na umalis or nawala siya sa buhay mo. Pero nung umalis siya, may something na stable na nangyari or nag-build sa connection ninyo. Like, pwedeng yung iba sa inyo nagkaroon na ng pagsasama, or maybe yung iba sa inyo may mga nabuo na kayo, like maybe
business partnership, yung iba marriage. So this could be an ex-wife, ex-husband energy, or business partner, mga ganun. Ace of Wands. May mga bago kasi siyang nag-take action siya doon sa mga bagong maybe ideas, kaya nagkaroon ng problema regarding sa connection or relationship ninyo dalawa. What? I'm feeling an Aries energy. In the near future, 7 of Swords. Tinatry kong hindi maging magalaw, no? Kasi nga, naaalog yung camera. Pagpasensyahan mo na. Judgment is here. Okay. Daming message, ha? I will take all of this. Ten of Pentacles. 2 of Pentacles. The High Priestess. The Justice card. Ayan na. 6 o'clock na. Wait lang. Ayan, nag-alarm na. Sorry. Pinatay ko lang. Parang may naririnig pa ako nag-a-alarm. Sa kabila yata yun. Tama ba? Anyway. In the near future with the 7 of Swords energy, there's like a mother figure na iiwasan or lalayuan mo. Bakit? So there's a person, especially babae, ang lalayuan mo or iiwasan mo. Oh. The Fool. Parang may sarili ka ng like mundo. Yun na nga eh, parang nagkaroon or natutunan mo ng natutunan mo ng mawala ng pake. 'Di ba? So itong person na nakukuha natin dito, it could be nawalan ka na ng pake sa kanya. Iwasan mo na lang siya, lalayuan mo na lang siya. And then you will mind your own business. Yung person na nakakonect mo, there's like the High Priestess energy. May mga may expose sa kanya sa energy ng spiritual. Pwedeng may mga malaman siya or matutunan niya. Pwedeng ma-discover niya rin yung like tarot or astrology. Pwedeng, yung iba sa inyo, pwedeng minsan mo na nabanggit sa kanya yung area na may kilalaman doon. Horoscope, Chinese horoscope, whatever kind of spiritual na paniniwala, and maybe na-open up mo na sa kanya yun. And then yung person na to might be hindi niya masyado binrush off niya lang or hindi niya masyado pinansin in the past, but I feel like magkakaroon siya ng interest dito. Ten of Pentacles. Mukha pa rin siyang, tama ba yung term? Mukha pa rin siyang pera. Ganun pa rin. Wala pa rin na bago sa part na yon. One last message dito sa person na to. Page over the Death card. Yung iba sa inyo, dahil natutunan mo nang tanggapin, like ito parang literal na death eh. Parang yung taong ito, namatay siya sa buhay. Hindi naman, guys, hindi totoo. Hindi literal na kamatayan na. Parang lang. Of course, pag may namatay sa
na taong malapit sa atin. Nandun yung parang, ang hirap tanggapin or nandun yung kailangan tanggapin. Wala naman talagang choice. And that's your energy. The moment na tanggapin mo, yung pagkawala ng taong to, okay? In a way na nangyayari na ngayon sa iba sa inyo, sa marami sa inyo, there's this King of Swords and the Queen of Pentacles. There's two people na babalik sa buhay mo. They will try na makipag-connect, communicate. Three of Cups. Sa'yo. This is a person. Yung iba, hindi lang isa. I can see 2 or more. Tatlo pa nga eh. Yung iba. The moment na mawala yung focus mo sa past. Ayan. 9 of Swords. Dadating or lalapit to mga taong to na problemado sila. Hindi sila okay. And the 10 of Cups, they see you as someone na parang sa'yo ko mag-open up or sa'yo ko lalapit kasi ganito ka ganyan. Ang dali mag-open up sa'yo, hindi nakakahiya. Tsaka alam nila or nasukat na nila kung gaano ka kabait before. The Tower and the Emperor. Ito yung mga tao na napabagsak mo yung ego nila. Sobrang taas in the past. And now, you're coming back or they are coming back sa buhay mo to ask you a favor with the Ace of Pentacles energy. They will ask a favor sa'yo. Well, nasa sa'yo naman yan kung tutulungan mo or magbibigay ka pa rin ng something attention dito sa taong to. Pero now, hindi na ito kasi ginagamit mo. Ito na. So, yung iba sa inyo, pwedeng hindi na ganun kadaling lapitan ngayon. Nakakaamoy nga pala ako ng something menthol. Now, I don't know kung may mga pinahid ka ba sa katawan mo na like eucalyptus, alam mo yung panghilot, or oil, or what. No, this could be a reading. I love you all, guys. Thank you for watching. Sana mag-comment kayo dyan sa baba. Na-appreciate ko yung comment. Sabi ko nga, diba, nagbabasa ako ng comment and na-motivate ako niyan mag-reading. Ngayon, wala pa akong tulog, pero nag-reading ako sa inyo. Kasi natutuwa ako sa mga comment nyo eh. Bumabalik-balik yun sa utak ko eh. May mga times na gusto ko na magpahinga, pero maaalala ko dun yung kinoment ng iba sa inyo. Tapos may isip ko, ay may naghihintay sa akin. May naghihintay ng reading ko. Diba? Medyo iba na nga yung boses ko ngayon. Parang medyo tired na ba? Kasi nag-live reading nga pala ako dun sa Madam Pina Facebook page. Sana naabutan mo yun. Or sana maabutan mo ako sa next na mag-live ako. Doon na ako magla-live sa mga susunod. So, doon ka mag-follow. Ang susunod kong live na gagawin is astrological reading. Na live. Prepare mo yung birthday mo, time of birth, place of birth, and then you can ask or makipag-interact ka sa akin doon sa live na yun pag naabutan mo. Ang maganda yan. And maybe mabigyan kita ng advice or guidance. Anyway, pag di mo ma-search, #Libra Philippines. Doon ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. I will end the reading here. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. And bye-bye.